Crazy ending, halos magpakamatay na sa hassle si Jonard Clarito. Napa-thank you Lord na lang sa crunch time. Napasuntok na lang ang boss ng Rain or Shine. Napainom ng tubig si Coach Cheng Yao. So simula na ng quarterfinals, NLEX na may twice to beat advantage kontra sa Rain or Shine ni Lasto Painters. Well, opening quarter, good start for Brandon Ramirez na agad na itala ang first 5 points ng NLEX. Pero dahil hawak nga ng NLEX ang twice to beat advantage, maaga naging aggressive ang opensa ng Rain or Shine na agad pinanguna ni Gabe Norwood at Jonard Clarito. Dahil dyan agad na umabante ang Rain or Shine kung saan halfway mark na rin ang maitala ni Berto ang kanyang unang basket. Maaga rin nagkapisikala ng Mr. Pogi ng both teams na si Anthony Semerad at Kalen Chongson. Under 2 minutes, Robert Bolick again pinagpag ang depensa ng dalawang defender sa kanyang end 1. Pero right away, binura agad dyan ng 5 straight points naman ni Santi Santillan. Nagpahabol pa ng buzzer beater step back jumper si Anton Asistio at namagagad ang lamang ng Rosa double digit 15-28. Second quarter, Cyrus Torres finally nagparamdam na sa kanyang first 3-pointer, kaso binura naman agad dyan ng Ross mula kay Adrian Nocum. Nasundan pa yan ng another 3-pointer mula naman kay Andre Karakut. Pinagpagpa ni Jonard Clarito ang depensa ni Berto sa play na to. Walang maisagot ang NLEX sa opensa ng Ross. Another 3-pointer na naman ang kinana ni Andre Karakut. Daming turnover ang nagawa ng NLEX, a total of 12 sa first half na nakapitalize ng Rain or Shine. Nocum again, another 3-point shot. Butit nakasagot sa dulo ng mini run ng Road Warriors, including itong wing 3-pointer ni Cyrus Torres, pero abante pa rin ng 10 ang Rain or Shine, 37-47. Start of the third quarter, nagtuloy-tuloy pa ang run ng NLEX. Cyrus Torres pa rin ang mainit na kumana agad ng 9 straight points, including itong 4-point shot. Pero tulad ni Torres, si Nocum naman ang mainit din sa Ross na sumagot ng 7 straight points. Problema lang dito na pa-takeover na rin si Robert Bolick na kumana ng back-to-back end 1 to tie the game at 58. What a turnaround for NLEX dahil under 6 minutes, Cyrus Torres again kinuha ng lamang sa kanyang ika-4 na 3-point shot, 60-61. Grabe si Torres off the bench, meron ng 20-point shooting 4 of 5 beyond the arc. Well, nabasag na lang ang run na yan sa end 1 na Tony Porter, ang newly acquired player ng Rain or Shine, na nasundan pa ng rhythm 3-pointer ni Anton Asistio, kaso pumasok pa itong bailout shot ni Jonel Policarpio. Abante ng 4 ang NLEX, 73-69. Fourth and final quarter, ginulat ni Kevin Alas ang depensa ng Ross sa kanyang Pinoy step, pero matapos pumalo ang lamang ng NLEX sa 8 points, dito na napa-takeover si Jonard Clarito para sa Rain or Shine. Grabe sa hustle si Clarito, under 6 minutes na bawi na nila ang lamang 78-81. Pero still may sagot pa rin ang NLEX. Tony Semerad ties the game sa kanyang corner 3-pointer. Do or die to para sa Rosket. Buwis buhay na si Jonard Clarito, both ends of the floor, 18 points at 18 rebounds. Napapasuntok na lang ang boss ng Ross sa ginagawa ni MJ Clarito. Kala mo namimitas lang ng mangga sa dami ng kanyang offensive rebounds. Pero di pa tapos ang laban. Under a minute mark, Robert Bolick kumana ng big time 4-point shot, baba sa isang lamang 90-89. Napapainom ng tubig si Coach Cheng Yao sa intense ng laban, pero still Jonard Clarito pa rin parang sakuragi sa daming rebounds na ipasok niya pa itong crucial free throw shot, 92-89. Well, may pagkakataong manalo ang NLEX, pero nagmintis na itong attempt ni Robert Bolick. Sa huli, buhay pang Rain or Shine.